So yun, magandang gabi po sa ating lahat, no? Good evening, no? So, by the way, i-share ko sa inyo, no? Tag dito, bakit ba nagagawa ng tao yung pagpatay, pagnanakaw, korupsyon, gossiping, chismis, lying, ano pa, false witness, siguro lahat ng kasalanan na alam nyo, no? So, adultery, pakikiapig, ano pa, fornication, porn, masturbation, ano pa, ang daming kasalanan eh. So, ang dami. So, bakit ba nagagawa ng mga tao yun? May mga ganong kasalanan, wickedness. So, ano ba ang reason? Anong dahilan? Anong root? Anong sanhi o baga tama, root, no? Hindi ko alam yung Tagalog eh. So yun, ano ba yung pinanggagalingan? Bakit yun nangyayari sa tao? So ano pa, ang daming kasalanan eh. Sobrang dami po eh. Oo, ang dami po. Ang dami, no? Maraming kasalanan. Marami. Marami ang kasalanan po, iba-iba. So, bakit ba yung nagagawa ng tao? Yung kasalanan, action is a sins, no? Bakit ba yun minumove ng tao, ginagawa, inilalabas sa buhay ng isang tao yung kasalanan? Anong reason, no? Root. So, siyempre, babasahin natin sabi ni God sa Bible kung bakit. Anong reason, no? So, siguro narinig nyo naman po ako, no? So, babasahin po natin yung Romans chapter 5 verse 12. Yan. Sabi po dito, Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Yun po sabi ng Bible, no? Sabi dito, dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan. Sino po yun? Si Adan Eban, yung iisang tao na yun. At dumating yung kamatayan dahil sa kasalanan. At napasa ang kamatayan sa lahat ng tao. At ang lahat ay nagkasala. So, inherited yung kasalanan, no? Kumbaga, minanang kasalanan, pasa-pasa. Yung pinakaninuno, si Adan. Siya yung pinanggalingan. So, ang identity natin, nanggaling kay Adan. Born sinners. Born sinners tayo. Kumbaga po, ipinaglihi tayo sa kasalanan. Tayo mismo yung kasalanan. Yun. No, yun yung identity. Minanang kasalanan kay Adan na sumuway sa Diyos, no? Yun ang pinanggalingan ng identity natin. Born evil, sinners, wicked, no? Kaya mapapansin nyo kay Cain, pinatay niya si Abel, no? Diba? Doon pa lang nag-umpisa ng murder, jealousy, envy, wrath, anger, lahat ng sin na mano nyo, lying, diba? Doon na nag-umpisa kasi nga born sinner. Nilalabas niya lang yung yung bunga, yung resulta, no, ng pagiging born sinner niya. Nilalabas niya lang yung resulta. Siya mismo yung kasalanan. Nilalabas lang yung resulta. So yun yung reason kung bakit po tayo nagkakaganon sa mga kasalanan na yun. Bakit tayo ganon? Kasi ang identity po natin o totoong pagkakailanlan o pagkatao natin
ay nanggaling kay Adan. Born sinner, wicked. Yun ang identity natin, imperfect. Imperfect na tao, hindi perfectong tao. Kaya hindi natin kaya po mag-produce ng perfecto o perfect na bunga. At kahit ng good, kasi wala sa ating good. Hindi po tayo good. No? So, ito pa. Jeremiah 17, chapter 17, verse 9. Ito pa po. Gaano po tayo kasama ang todo na. Jeremiah 17, no? Chapter 17, verse 9. Babasahin ko sa Bible po, yan. Verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? So, sabi ng Bible po, ang puso ay sobrang daya sa lahat ng bagay at sobrang sama ng puso, wickedly. Sabi ng Bible, sino nakakaalam nito? Wala. So, ibig sabihin po, yung puso natin, itong puso, sobrang sama po niyan. Kaya wag po kayo magtitiwala sa puso nyo, sa feelings nyo, sa nararamdaman nyo, experience nyo. Ayan, wag na wag po. Kasi sabi ng Bible, ang puso natin madaya. Pabago-bago yan. At sabi ng Bible, sobrang sama ng ating puso. Kaya, huwag niyo pong pagtitiwalaan ang sarili niyong puso. Sapagkat ito'y madaya. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi po nagsisinungaling. Tayo po, mga liars. Mga wicked. Fall short. Yan. No good sa atin. At yan ang sabi po ng Bible, wicked. Kaya, huwag kayong padaya sa, I feel. Feelings, no? I feel. Mga ganon. Madaya ang feelings, puso. Tuso ang puso po. Kaya huwag kayong magtitiwala sa puso nyo. Never. Ano pa? Genesis, chapter 6, verse 5. Ayan. Genesis, chapter 6, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So, tignan niyo po yun. Yung thoughts natin, no? Yung thoughts tsaka puso, iisa po. Iisa. So, sabi ng Bible po, sabi ni God, evil continually yung isip puso natin. Kumbaga, araw-araw siyang continually evil, masama. Kumbaga, walang good sa thoughts din natin. Walang goods dito. Puro evil. Continually. Isa pa po to, huwag kayong magtitiwala sa thoughts, isip, puso nyo, sarili, isip, utak, logic, truth nyo, o experience, knowledge, understanding nyo. Huwag dito po. Hindi din po dito. Huwag kayong magtitiwala. Never. Magtitiwala lang po kayo sa God's Word. Above all, sa inyong puso, isip, naramdaman, feelings, dito lang. No? Huwag kayong magtitiwala sa sarili nyo. 0%. Oo. Okay? Wag na wag po, mga viewers. Wag na wag kayong magtitiwala sa inyong puso, sarili. Alam nyo, by the way, yan po ang inano ng Panginoon sa buhay ko. Na wag magtiwala sa isip, puso, sarili. Kaya, pinapokus ko po yung sarili, ko dito sa salita ng Diyos na magtiwala lang kung anong sinabi ni God sa Bible. Kasi, nandito na sa salita po ng Diyos, pinakita na huwag kang magtitiwala kahit sa sarili mo. Huwag na wag po. Kasi pag nagtiwala kayo sa sarili niyo po, sigurado po ako, dadaling kayo niyan sa distraction, masisira kayo niyan. At alam niyo po, yung anxiety, depression, overthinking, ay ito yan. Kasi nga, born evil, wicked tayo, kaya ganon. Kaya ngayon,
Huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Nararamdaman mo. Yan, kasama din yung depression, yung ano na yan, anxiety, mga ano yan. Kasama yun dun sa verse na yun. Na galing yun sa puso, isip mo. Huwag mo yung pagtitiwalaan. Never. Kasi madaya. Okay? So, basta kahit anong mangyari po, huwag kayong magtitiwala sa pusip sarili nyo po. Sa naisip nyo, kasi walang good sa sarili natin. There's no good in us, no? Wala pong good sa pusip sarili natin. Huwag kayong maniwala na may mabuti sa inyong sarili. Huwag. Kasi ang Diyos na nagsabi sa Bible walang good sa ating sarili. Walang mabuti dito sa ating pusip, sa pusip sarili natin, emosyon, damdamin natin. Wala. Diyan po nadadaya ang tao. Kasi nagtiwala siya sa puso, isip niya, nararamdaman, feelings niya, o ano man, hindi sa salita ng Diyos. Okay? So, nalaman niyo po mga viewers, yung identity natin, born sinner wicked. No? Yun yung identity. No? Natin. So, ngayon, paano naman ako magiging perfect? Yan. No? Paano yun mababago? Paano yun mapapalitan? Simple lang po. I-distrust nyo yung thoughts nyo. Ano? I-distrust nyo yung thoughts, puso, feelings, nararamdaman nyo, emosyon nyo. Magtiwala lang kayo sa salita ng Diyos. Ano? Ito. Hebrews 10:14. No? Ito lang yung paraan para maging perfecto kayo. Pagtiwalaan nyo lang tong verse na to. Yun. Doon magbabago yung identity ninyo. So, Hebrews 10:14. Sabi dito, for by one offerings. Ulitin ko ulit po, no? Hebrews 10:14. For by one offering. Sino po yung one offering dito? Kilala nyo po ito. Si Jesus Christ. No? Ano? Yung one offering dito. Jesus Christ died for our sins and buried and rose again in the third day. Ina-accept niyo po ba yun? Tinatanggap niyo po ba yun? Nagtitiwala po ba kayo ng buong puso? No? Sa one offering na yan ng Pine Jesus. Jesus Christ died for your sins by His blood and buried and rose again in the third day. Nagtitiwala ka ba doon? Ina-accept mo ba yun? At tinatanggap mo ba yun ng buong puso? Si Jesus Christ bilang Lord ng buhay mo at Savior mo. No? At sunod, ito yung verse. No? Jesus Christ died for our sins, buried, and rose again on the third day. He hath perfected forever them that are sanctified. So yun po. Perfect na tayo. Forever at righteous at holy na at wala ng kasalanan. Through the blood of Jesus. Tinatanggap niyo po ba yun ng buong puso? Nagtitiwala po ba kayo ng buong puso? Na perfect na kayo through the blood of Jesus. Righteous at holy na kayo, wala ng kasalanan. Yun na po ang bago nyong identity. Si Christ, perfect na kayo. Saints, hindi na sinner. Yun na yung new identity natin. Tinatanggap niyo po ba na perfect na kayo? Or righteous na kayo? Malinis, sanctified na, wala ng kasalanan. To the blood of Jesus. Kung tinatanggap, ina-accept nyo yun, pinagtitiwalaan nyo, yung sinabi na dito sa Bible, so yun yung bago nyong identity. Perfect na kayo, at righteous at holy, at walang kasalanan, through the blood of Jesus. Ganun siya kadali. I-accept mo lang, ng buong puso mo, anggapin mo ng buong puso mo yung position identity mo na perfect na ako, because of Christ, Jesus, perfect na ako forever, at righteous at holy, at wala na ako kasalanan, at saved na ako. At sa langit na ako pupunta pag namatay. At bagong nilalang na ako. Wala na yung dating pagkatao. Napalitan na ng bago, through Christ. Ang identity na ngayon natin po ay si Christ. Perfect na tayo at righteous, hindi na sino. Yun ang ano nyo. Yung identity. Okay? So, dun po yung nagtatapos. At ngayon, nakikita nyo doon,
wala na. Wala ka ng kasalanan at wala na yung dating pagkatao mo. Kapalitan na ng bago. Kaya ngayon, huwag ka na magtitiwala sa dating pagkatao mo, na lumang pagkatao o sa sarili mo. Okay? Trust only lang kay Jesus. Okay? A new creature ka na, bago nilalang ka na. At ito pa, hindi ka na alipin ng kasalanan. Under grace ka na ng Panginoon Jesus. No? Hindi ka na under the law. Under grace. Okay? So, bago nilalang ka na, yun ang iyan nyo. A new creature na because of Christ. Okay? So, salamat ha. God bless you po sa inyo. So, wag niyo pong kakalimutan na i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube. So, magandang gabi po sa inyo. God bless you.